Guys, first time naming aalis ng bansa. Together kami ni Jerbs. Na final call pa kami. Hindi ko na yung book sa iba kwarto. Dito na yun. Guys, first time naming aalis ng bansa. Together kami ni Jerbs. Grabe, na final call pa kami. Bibili pa sana kami ng kape. Kasi ang flight namin 5:35, 5:05 na. So yeah, di na nakapag-vlog. Ang haba ng pila sa IO. Oh my gosh, I'm so excited. So my God, buti ka na nakaudlot. Nakapasa nga ng IO, na late na. So now I'm walking out my head through open windows. Cause that's what I feel. Guys, we are finally here at Hong Kong! Guys, first time namin nalabas ng bansa ni Jervis. First time namin nag-travel ng ganito kalayo. And ang biyahe nga lang pala is nasa 1 hour and 30 minutes. Super nakatulog lang kami ni Jervis. Na-delay pa ng mga 50 minutes yung flight, right? Ano, delay mo 15? Hindi niya alam kasi nga antok na siya. Wala siyang tulog. Ako rin naman. But yes, we're here now. Nakuha na namin yung bagahe namin. Nag-book nga pala kami sa Klook ng Octopus card. So, ni-redeem lang namin dito sa may A13. Paglabas mo lang naman yan nung arrival area, makikita mo na, halos katapat lang. I-scan nyo lang yung QR and then go for it. Okay na yon. So yeah, right now, we're going na to our hotel, sa mini hotel, sa may Causeway Bay. 1 bus away lang naman to. Pwede naman kayo, may option kayo na mag-train, but mahal kasi yung train. So, nasa tipid area kami. So, magbabus tayo. And then, after the bus, baba mo na nun is Causeway Bay. After ng Causeway Bay, after mo bumaba, mag-walk ka na lang for 10 minutes and then, yun, okay ka na. And it's already, what time ba? Same time Philippines to eh, 9:13. 9:13. Yeah, same time nga pala ng Philippines to. Walang difference. 9:13 a.m. na. Ngayon pa lang kami nakalabas. Ngayon pa lang namin na-claim. And yun, punta na tayo sa may Causeway Bay. Guide namin kayo kung paano. So yeah, samahan nyo kami for this whole trip. First timers. What do you feel ngayon? Masaya. Masaya. Kaya masaya. Actually, super saya namin. Kasi last 2018, guys, pumunta ako dito with the family. Tapos ang sabi namin ni Jervs, first year anniv natin yun. Hindi ako nakapag-anniversary with him. But pinaramis namin sa sarili namin na makakapunta kami. And we did. Nonchalant. Wala tayo makukuha kay Jervis ngayon kasi wala pa siyang tulog. Later on, samahan nyo na lang kami. After this 8:13, kung gusto nyo mag-bus, dito na lang kayo pumunta. Palabas. May mga cafe din pala dito. If nagugutom kayo, gusto niyo na agad kumain. For us kasi, gusto namin kumain sa mga local foods. Sa may Causeway Bay kasi, marami mga kainan doon. May Michelin star na eatery. Eatery ba yun? Nakita natin. Yung Sister Wa. Gusto namin siya i-try. Malapit lang doon sa hotel namin. Grabe, ang ganda. Para silang may own observatory. Pero via LCD na lang. Sa tabi nga pala ng 7-Eleven, guys, nandito yung Bank of China. Based sa mga napapanood ko, mas mura or mas okay kung dito tayo sa Bank of China mag-withdraw. Nakapag-withdraw ko gamit tong GoTime ko. Pwedeng GCash. Kaso yung GCash ko hindi dumating agad. Ang withdraw ko is 2,500. And yung conversion niya, based dun sa nabawas sa akin, is 7.75. So, nabawasan ako na 19,000. Based dun sa mga napapanood ko, mas mura daw dito or mas mataas yung may bibigay sa inyo. So, yeah, go for it. Dahil na akong Philippine holder kayo ng mga ganito. Yung mga nakikita akong gumagamit ng Maribank, tinatry nila dito sa HSBC. Naririnig ko na ang sabi nila same lang, but hindi ko na siya tinry kasi ito lang talaga yung meron ako. So, yeah, pwede rin pala yung gumamit ng mga credit cards. Yung BDO ko pwede daw dito. So, yeah, let's go na, guys. Punta na tayo sa my Causeway Bay.
Disneyland. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. You want me to say something? I come up with nothing. Maybe we should talk until we figure out a topic. Been so long without it, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen, and when it happens, we'll be dancing. Iniwan na lang namin yung mga bagahe namin dun sa hotel. Wala naman charge yon kasi 2 p.m. pa yung check-in namin and 12 o'clock pa lang. Babalik na lang kami, tapos kakain na lang kami sa Ichiran kasi walking distance lang. Mga 8 minutes walking na lang. Ayun, nalampas pa ako. So, 8 minutes walking na lang going to Ichiran. And yun, kain muna tayo. Ang ganda ng weather kasi hindi mainit, hindi malamig masyado. Nakakapag-shorts pa nga si Joyce. Malamig ba? Hindi na ganun kalamig kasi March na ngayon, pa April na. Guys, parang under construction yung Ichiran. But yeah, walang queuing. Let's go! Sase, Hello. please. Straight, please. Sase. Would you please take 2021? 2021, okay. Guys, nandito na kami sa may Ichiran. Nagulat kami kasi walang pila. Thank you so much. Super hospitable nila dito. Ang bait nila in fairness. Para tayo sa Japan. Ako para talaga nasa Japan. But, ewan ko, ganito pa talaga sa Japan. But, alam nyo guys, nangihina ng boses ko kasi ang tahimik lang dito. Kami lang. Tapos, ano lang pala, binibenta lang talaga nila dito yung ramen. Like, the tonkatsu itself lang. Nothing more. So, excited na kami kasi isa to sa pinapangarap namin makainan ni Jervis. So, yeah! Oh my gosh. Excited ka na? Matry lang. Matry lang. Guys, nandito na yung ramen. Masarap, savory yung lasa. Yung meat malambot din. Pakain muna kami. Panoorin nyo na lang kami kumain. Yung mga nakapunta na ng Japan, tas na-try din na din to, ang sabi kasi ng iba sa vlogs is same na same daw. I'm not sure. Pero gusto ko pa rin siya i-try kung sa Japan na mismo, baka mas masarap doon. So yeah, next na tayo sa ating kakainan. Want me to say something? I come up with nothing. Maybe we can talk until we figure out a topic. Been so long in my head, caught up in my feelings. I've been waiting for something new to happen. We're here at the Bakehouse. Ito yung pinakasikat na sourdough egg tart. Yes, lagi namin ito nakikita sa mga vloggers. Dito lang siya sa may corner lot of Kaichu Road. And dito walang pila. Sa mga nakikita namin sa vlog, super haba ng pila. And then yung other daw na bestseller nila is the tiramisu. Kaya yun yung in-order natin. So, naka-order na kami sa Bakehouse. Alam nyo, hindi ko alam kung magkano naging total ko. Basta sinabi ko na lang 4 na pirasong egg tart. And then isang tiramisu. Tapos pinaswipe na lang niya yung card sa akin. Yun na yun. Ano sabi mo sa mga tao dito? Bibilis na, nagmamadali yung mga tao dito. Super nagmamadali sila, guys. Walang pila. May pilas pero super onti lang. Mabilis talaga. As in fast-paced talaga dito. Kaya kung pupunta kayo dito, kailangan, kung nakapila na kayo, kailangan alam nyo na kung ano yung orderin nyo. But for now, yun muna yung in-order namin. 5 minutes walk lang naman to from Ichiran, dun sa una naming in-orderan. And then, siguro mga another 5 minutes walk dun sa mini hotel kung saan kami naka-check-in. Here's the egg tart. Try natin siya dito sa gilid. Oh... Shucks, parang ang sarap. Titikman muna ni Jervis kasi mas particular siya sa mga ganyan. Sarap. Super filling siya. Hindi sobrang tamis. For the tiramisu naman. Okay, so this is the tiramisu. Isa lang binili namin kasi baka mamaya ma-overwhelm naman kami.
Bigat. Ang bigat? Ay, ang dami loob. Ang dami yung cream. Ang dami. Pero ano, masarap. Sarap. Mas gusto mo yan compared din sa Masarap yung egg tart. Iba kasi siya eh. Sarap ng cream. Mas bet ko yung egg tart. Mas masarap yung egg tart, no? For you. Masarap yung egg tart. So yeah, let's go now to our next destination. Maghanap kami ng milk tea. Around here sa may Causeway Bay. So guys, 5 minutes away, nakahanap na ako ng milk tea shop. Hindi ito yung usual na Hong Kong milk tea, but ito daw yung bestseller nila. Ito daw yung brown sugar milk tea series. So let's gonna try. So this place is called Wanzhou. On the way to, parang kung ibababa kayo sa may Causeway Bay na bus, ito yung bababaan nyo. Super lapit lang. Si Jerks nagpaiwan dun sa may hotel. Ako gusto ko talaga ng milk tea. Ang sarap ng ano pearl niya. Sarap naman. Search muna back sa ating hotel kasi mag-check-in na kami. So guys, nandito na ako sa hotel. Si Jerbs, naabutan ko, natutulog dito sa lobby kasi pagod na talaga yan. Parang wala pa ata isang oras yung sleep niya. Doon lang talaga siya bumawi sa airplane tsaka sa bus going here. But yeah, I already got our key card. Dito kami sa may 3rd floor. Gigisingin ko na si Jerbs. Ang check-in dito is 2 p.m. and ang check-out is 11 a.m. And then, wala tong kasamang breakfast, but mga nakuha ko lang to 2,000. Bawal mag-smoke dito. So, maghahanap ka talaga sa labas kung saan ka mag-smoke. Kung hindi, may 10,000 HKD dollars na penalty. Mag-stay pala tayo dito for 3 nights. Love. Ito na. Nakatulog ka na. Going up na to our hotel room. Makakatulog na kami. Finally. Oh. Ilagay mo muna ata. Pasok mo. Tapos, saka mo Nagalay mo. 3028. Munti ko na buksan yung ibang kwarto. Super liit daw. Pagbukas sa CR agad. Okay, let's check. And guys, finally, nandito na tayo sa kwarto. Itong kwarto na to, super liit lang talaga. Yun talaga ang standard ni Hong Kong actually. Kahit saan ka pumunta, ay maliit talaga. But kung may budget kayo, like mga 5,000 and up, yan, makakahanap naman kayo ng mga kwarto na mamahalin pa or mas malaki pa. Okay, so pagpasok mo dito, ito agad na sasalubong sa'yo ang CR na super liit. Pero alam nyo, yung last time kasi na na-check-in na namin, super liit lang. Like, basta, define maliit. Na to the point na ito yung inidoro, tapos nasa taas niya yung shower, pati yung sink. Ganon. May ganon. Kung nag-research talaga kayo for the Hong Kong, ganon talaga ang itsura niya. Okay, so pagpasok natin dito, ito na yung pinaka-kwarto. As in. Liit lang, di ba? Ito na yung pinaka-kwarto. I don't think namumove to. Yeah. Fix lang siya dito. So, kung manonood kayo, nonsense. Kasi nandito yung kama. Tignan natin yung... Oh, maganda. Oh my gosh. Ito yung bonus sa akin kasi naka-comforter sila. And bath and hand towel set. Papakita ko sa inyo yung bath and hand towel set. Itong bath and hand towel set nila is ito na yun for the whole duration of your trip. So kami, 3 nights kami dito. And ito lang yung pwede namin gamitin. And disposable lang siya. Kung gusto nyo ng additional one, pwede kayong umorder or humingi dun sa counter sa baba. So ito yun. Disposable. So make sure na kung pupunta kayo dito, may dala kayong towel. Kasi kami, nagdala talaga kami ng towel. So, yeah, ito na yun. Tapos, meron ditong maliit na table. Yung table na to, ito na yun. Wala ka na makukuha dito. Trash bin, remote, water heater. Tapos, nandito na rin yung blower. Good thing na may blower, but pangit lang dito talaga, guys, is walang free water. Sa labas ka talaga bibili. And make sure na meron ka dalang tumbler para if ever may makita kang faucet na free water, pwede ka makapag-refill kasi mahal ang tubig dito sa Hong Kong. So yeah, ganun lang naman siya ka-liit. Ganun lang siya ka-simple. And pupunta naman kayo kung saan-saan eh. Hindi nyo naman kailangan talagang magstay ng matagal sa inyong hotel room. So I think okay na to, panpatulog. At least malinis siya, at least komportable. And hindi siya manipis na kumot. Papakita ko dito sa baba kung magkano ko siya na-book per night. But magdedepende pa rin yan sa araw kung kailan kayo mag-book. Kasi may mga times talaga na medyo nagiging mahal siya. So yeah, matutulog na kami dahil itong kasama ko, pakita, wala na sa wisyo.
So, good night. Hi guys! So, today is our 4th day and pa-check out na kami to our first hotel. Actually, 2 hotels ang ito-total natin. One here in Hong Kong and then second hotel namin sa may Macau. Ang check-out nga pala dito is 11 a.m. 10:57 na. So, this is just a quick feedback. Mararecommend mo ba tong ano na to? Oo, kasi if straightforward naman kung kailangan mo lang matulog, kailangan mo na mabilis na wifi, ito dito, okay yung room niya. We stayed here at Causeway Bay Mini Hotel. Meron kasing isang branch pa tong mini hotel. Okay naman siya, actually. Yun nga lang, nagkaroon lang kami ng problema with the Inidoro. Pero naayos naman. Oo, naayos. Mabilis naman sila dito, umaksyon. Nung kanina lang na 5 a.m., biglang nag-fire alarm. Sa amin lang ata, tinawag ko, tas biglang natigil naman na niya. Tinanong niya lang kung may nag-shower ba. Kalagitnaan ng tulog namin yun. So, naalimpungatan kami, nag-ring yung fire alarm. Tapos, nireport namin, tumigil naman agad. Yung kama, Medyo matigas. Akala nyo lang, mukha siyang malambot kasi oo, malaki. pero Medyo matigas. Matigas talaga siya. Pero okay naman. So far, carry naman. Nakatulog pa rin. Yung kumot, yung sheets. Kaya okay lang. Uy, alam nyo yun, plus point sa akin kasi hindi naman lahat comforter. Tapos, yung space, maliit lang siya, pero workable. Good for 2 packs lang talaga. Wala lang siyang free water. May blower, goods yun. Malakas yung water. Kasi water, yun pa. Oo, may heater. Grabe shower dito. Talagang basa ka na kaagad Wala akong bidet dito, so huwag kayo umasang may bidet. Magdala kayo ng towel, kasi wala silang towel dito. May additional cost kung hingin kayo ng additional daily. Disposable towel lang binibigay nila Tapos naglagay kami nung makeup room sa labas. Hindi naman nila inayos. Binalik lang nila doon sa loob yung makeup room. Saksakan, yung outlet make sure na magdadala kayo ng outlet na yun. Kasi dito sa Hong Kong, kinakailangan nyo talaga na outlet. Kasi yung tatluhan yung ginagamit na outlet. So, make sure na meron kayo ng ganon. Magdala kayo ng USB kung mahilig kayo manood ng movie dito sa TV. Kasi hindi siya smart TV, no? Hindi siya smart TV. Wala siyang Netflix, walang kahit ano. Puro Chinese. Flat screen na. Flat screen lang, puro Chinese, tapos nasa gilid lang siya. Hindi rin namin siya masyado napakinabangan, pero okay yung wifi, mabilis na. Mabilis yung wifi dito. Oo, nakakapag-YouTube kami. Pero kung gusto nyo walang access ang TikTok dito sa Hong Kong, kung naka-wifi kayo. Pero kung gusto nyo ma-access yung TikTok, kailangan naka-eSIM kayo. Which is, binili ko sa Klook, tapos naka-unlimited na siya. May cap lang siya per day na 15 gig, 800 pesos. Good for 5 days na. So, available siya dito sa Hong Kong, tapos available din siya sa may Macau. So, yun lang naman. So far, may feedback ka pa? Madali naman kausap yung mga tao. Madali naman sila kausap. Nag-i-English naman sila. Meron din palang vending machine dun sa baba na pwede kayo bumili ng coffee tapos magamit nyo yung Nespresso machine nila. Wala silang free coffee dito. Actually, lahat, kung gusto mo lang nagtitipid ka lang talaga, tutulugan, ito na, goods na to. Pero what I can recommend, kung dito kayo pupunta sa Hong Kong tapos mahilig kayo mag-food trip, sa may Mongkok area kayo magstay kasi mas maraming open doon. Sa may Central, pwede na rin naman. Business area naman siya. TST, better din kung gusto nyo ng mga sightseeing. However, sa TST kasi medyo mahal kasi para siya yung pinaka-city center. Jordan, pwede rin kasi malapit siya sa Mongkok. Anything naman, basta nearby ng MTR station, goods naman yon. Dito, mga 4 minutes walk, no? 4 to 5 minutes walk. 4 to 5 minutes walk. Tapos, gamit lang kayo na maps. May deposit nga lang pala to na $500. So, babalik naman nila yung kapag na-check na nila yung room na to. For me, okay tong hotel na to. Try nyo, malinis, okay. Accommodating naman sila. May self-check-in din. And mabango yung lobby. Super bango. Parang feeling mo nasa Okada ka. Parang Okada Soler yung amoy niya. Goods na siya for the amount of 2,000 pesos. Magdedepende lang pala yan sa date and araw na pumunta kayo. So, paiba-iba yung days. Pero kami, ito yung binayaran namin. So, yun lang. Bye! Check out na kami.